Hello everybody! This is me, ang inyong ate. Welcome back sa another episode na naman po ng vlog na ito. So for today's vlog po, magluluto po ako ng malunggay para sa tanghalian na naman po namin. So nandito pa rin po ako sa Bataan. Kasama ko po ang aking mga magulang at isa ko pong kapamangkin. Siyempre, alam nyo naman po ito, mapamayaman, mapamahirap. Alam itong malunggay. Sobrang masustansya ng mga gulay at saka dyan lang sa tabi-tabi nakukuha. Yan, pero ito, tanim po ito dito sa bahay. Diyan po sa may likuran. So, gagataan po natin ito na may halong tinapa. Mga OF kapwa natin, OFW. Nung nasa ibang bansa po ako, yung mga ate-atis ko, kumukuha dun sa likuran. Sa likuran. Hindi sila yung nagtanim. Ayan. Kaya nga minsan may sa mga OFW, may mga yung karatula. Bawal kunin. Yung sa Pilipino, mga Pilipina, ang mga ate-ate may karatula na. Kasi alam nila kung sino yung kumukuha. Pero ang ingay ng pinagbibintangan talaga nila ay mga kapwa natin Pilipino. At totoo naman yun. Kasi alam natin kung paano lutuin ito, mapagisa man o mapagata. Pero ngayon, gagataan po natin ito na may halong tinapa. Yan yung namimiss ko. Ayan, so tara po at samahan niyo po ako. Napakasustansya po nito. Ayan, dito po ako sa labas. Sobrang init po ngayon dito sa Bataan. Pero sa Bicol po ay bumabaha. Bumabaha daw po, magdamag na umulan sa Bicol. Pero dito sa Bataan, sobrang init po. So dito po ako sa may terrace. Dito po ako maghihimay-himay. So tara po at samahan niyo po ako sa vlog na ito. Ako yung naghihimay-himay nito, ganito lang po. Pero ang iba kapag tinatamad, ginaganon. Yung ganun po. Oo, daming mga po nagluto po kayo dito. Siyempre, kailangan po ng time. It will take time po para paano ka nito matapos ka. So, kahit isang oras, ilaan mo dito. Kasi mahirap. Lalo ka mag-isa ka lang po naghihimay. Sa Bicol po, lagi pong gata ang dito. Kung hindi naman po, most of the people po sa Bicol po, ang gusto talaga ay puro gata. Kasi dun madaming gata. Kapag naman po, kapag may sariwang isda, pwede nyo itong ilagay na may asin. Tingnan nyo po, kunti pa lang na ko. Mas maganda po kasi yung hindi mahaba. Kasi mas magandang kainin. Masarap kainin. Walang ganito Yan, medyo may mahangin-hangin po dito sa labas. Kapag nasa loob po kasi tsaka tipid na rin ka, wala kang electric fan. Medyo mahangin naman po kahit mainit. Ayan po, tapos na po ako. So, ayan. Good for 14 person na po ito. Tara po at samahan niyo po akong magluto. Ayan, dito na po tayo sa may kusina. So, umpisahan na po natin na magluto ngayon. Ito po yung mga ingredients na hinanda ko para sa pagluto ng malunggay. Ito po, nakahimay-himay na. Tapa po na fresh na tapa to, galing pa sa palengke. Kung saan yung inaanohan namin dyan sa may palengke na malinis po siya. Palinis po silang gumawa. Tapos, sibuyas, bawang, at saka ito po. Ayan, tapos ko na pong hugasan to. Tapos, ito po yung gagamitin namin dito sa halagang 37 pesos. Tatry ko po siya kasi dito po sa province ng Bataan ay medyo mahal po yung gata. So, first time ko po na magluto na ang gamit ay yung sachet lang po na gata. So, sabi ng tito ko, magpakulong muna daw po ako ng tubig. Tapos, mamaya na daw po yung kukumama. Fresh gata. Fresh daw po yan. So, hindi na tayo kailangan magkayod. So, meron na po fresh gata. So, ngayon po ay nagpapakulo na po ako ng tubig. So, sana ay okay ito kasi first time ko po na magluto ng hindi yung hindi kinayod po na sa nyog, kinayod na nyog. Galing yung gata. Kumukulo na po siya. So, ilalagay na po natin yung bawang at saka sibuyas. Kapag fresh na gata po, gata muna po. Pero hindi naman po masyadong kailangan sa malunggay. Isang lang po, gata lang po, isang basong gata ng nyug. Kahit po yun doon sa fresh.
okay lang po. So, isama na po natin yung ito, tapa. Ayan. Isama na po natin yung tapa. Ganito daw po kasi kapag galing sa sachet lang, papakuluan po, tapos lulutuin, tapos saka na po yung gata. Kukulo na siya, so isusunod na po natin to. Isang kulo lang po to, tapos lalagyan na natin yung gata mamaya. So, ito. Uy. So, madami. Huwag daw pong haluin. Ganyan lang daw po siya. Hinaan po natin yung ayan. Ayan, hinaan na. Asin. So, sa ano lang, sakto lang. So, huwag na muna po natin. Dahil kumukulo na po, medyo okay na po siya. Ilalagay na po natin to. Itong Coco Mama. Fresh gata. Sa tindahan lang po ito, binili. Hindi sa palengke. Sa tindahan lang po namin ito binili. Kasi naisip ko na na-miss ko yung malunggay. So, ayan po. Ayan, kita nyo naman po. Ayan, gatang-gata siya talaga. O, yung unang gata, parang yung unang gata siya. So, ayan. Lalagyan po natin ng tubig. Alam niyo naman. Tubig. Sayang. Hindi nyo po, itapon itong sachet kasi may gata pa rin po. Ayan. So, ayan. Naamoy ko na yung fresh na gata. Sakto po kasi mag-aalas 12 na. So, sakto po ito. So, papakulaan lang po natin ng konti, tapos na. So, ganun lang po kasimple ang magluto ng malunggay. At pwede mong bilhin sa palengke, pwede mo rin kunin po. So, sa bakuran nyo lang ito makukuha. Tulad ng sa amin ngayon, sa bakuran lang po namin ito kinuha. So, naisipan ko. Kaya, wala kaming gata, na i-prepare na gata pa. Mamis po na nagbe-breastfeed po. Ayan, nagpapadede, mga babies nila. Maganda daw po ang malunggay. Tsaka may po nito, may tea. May tea po nito, talaga sa katawan nito. Ang benefits nito sa katawan natin. Kutsara. Para tikman ang aking niluto. Naglasa po yung tapa. Pero, medyo matabang po. Lalagyan po ulit natin ng asin. Takpan muna po natin. Para mas lalo pong umano yung katas ng tapa. So, malapit na tayong kumain. So, ano po yung pananghalian nyo po ngayon? Ito po ay ginataang malunggay na may halong papa. Tapos sa paborito ko na hindi ka magagastos ng malaki. Hindi sa bakod-bakod. Kaya po yung mga anak nyo dapat palagi kumakain ng mga ganitong mga pagkain para pag lumaki sila, hindi sila maarte. Ang iba po kasi hindi nakasanayan na kumain ng mga ganitong mga pagkain. Lalo na po yung mga kids ngayon. Gusto nila mga hotdog, mga mga hotdog, tusino, mga karne, o yan. Okay naman po yung karne, pero yung mga hotdog, ay naku. Ang mga kabataan po ngayon yan, ang mas gusto nila yung mga dilata. Hindi po nila alam ay masama po yun sa kalusugan. Lalo na po kapag nasusobrahan po everyday po, every morning breakfast po ay hotdog. Masama po yung epekto. Kaya yung mga anak nyo po, sanayin nyo po na kumain ng mga gulay habang bata pa, lalo na kapag baby. Kapag nagsimula po sila na kumain, mga 6 months, pataas po yan kumakain na po yung mga bata. So, huwag nyo lalagyan ng asin para yung sustansya tsaka yung lasa ng natural na lasa ng mga pagkain, lalo ng mga gulay, yun yung ma-adapt nila kapag lumaki po sila. So, hindi po kayo mahihirapan na magpakain ng mga ganitong pagkain, mga gulay-gulay po. Ayun po. Yun po yung sekreto. So, hindi po ibig sabihin na kumakain na po yung anak nyo ng mga
mga chicken, fried chicken, hotdog ay talagang, lalo na po sa Pilipinas, pag kumain ka ng ganun, ay yayamanin ka. Hindi po nila alam, masama yung side effect nun sa katawan ng bata. So, ayan po. Nakikita niyo po, ayan, nagkulay, ano na rin po, berde yung gata natin. So, ibig sabihin, tapos na po tayong magluto. Hindi na po natin papakuluan ng papakuluan kasi nga, mas maganda yung parang ano lang, yung hindi siya overcook. Ayan po. Salamat po for watching vlog and pag-support sa aking vlog. Kahit na hindi ko po kasama sila, Kalingap Alvin, sinusuportahan pa rin po ninyo yung aking vlog. Thank you so much po and God bless po. Ingat po. See you on my next vlog. Tara po at kakain po tayo. Babaya na ako maliligo kasi napagod. Pangit daw po yung kapag yung pamangkin ko. Anong lasa ko dyan? Masarap. Sure ka? Sure ka? Dito talagin, sure ka? Apa. Masarap. Kumakain ka? Apa. Kumakain ka? Opo. Ayan. Masarap daw po.